Nandito na nga tayo sa UST at bilang isang Tomasino, alam naman natin na kung saan mang side ka, maraming masasarap na kainan ka talaga mahanap. Kung nasa Piloval, Espanya, Lacson o kung saan man iba, mahanap ka talaga ng napakamura at napaka-affordable na kainan. Pero bilang isang estudyante, alam mo naman na hindi puno ang wallet natin. So ikaw, Iya, meron ka bang mga alam na kainan dito na masarap at mura to? Ay, teka! Sa Espanya! May alam ako doon lang banda. Sige, tara na! Mula sa mga kanto hanggang sa mga kwento sa likod ng bawat putahe, tiyak na pasok sa bulsa ang mga lutong karinderya na nakapagpapagaan loob din at nagbibigay pamilyaridad lalo na sa mga estudyanteng nagdodorm o nakatira malayo sa kanilang mga tahanan. Ika nga nila, there's no better taste than feeling at home. Pero saan at kailan nga ba muna nanggaling ang karinderya? Nakuha ito sa salitang Espanyol na curry o curry noong 1800s na ang ibig sabihin sa Ingles ay place where curry is sold. Ang University Belt o mas kilala bilang U-Belt ay puno ng mga estudyanteng nag-aaral sa iba't ibang parte ng Maynila. Sa pagtawid lang ng Espanya, matatagpuan ang kalye sa Jackson na pinipilahan ng mga iba't ibang antas ng tao ang dating co-working space turned to karinderya. Pero sa mga Tomasino, mas kilala ito sa pangalang Brat Karinderya. So, sa lahat at titignan natin, kaya pa rin natin. Pwede itong sisig-sitan. O sige. Ilan. Pareho tayo tingin para masarap talaga. Cheers! Hindi ko na-expect. Ang lambot ng pork niya. In fairness. Parang halo na rin yung tamis sa kanin. Which is, sarap talaga siya. Naalala ko yung luto ng nanay ko. Sarap na. Talagang makikita mo na lutong bahay. Nakapanayam namin ang may-ari ng Green Carinderia na sina Ate Joanne at Ate Danilyn upang malaman kung paano at bakit nila pinasok ang negosyo ng pagkakarinderya. Bali, kasi dati may meat shop ako. So, parang pinang-ano ko sa, kasi ba, karne. Opo. Ang nagluluto din kasi yung asawa ko. Yung asawa niyo po yung nagluluto? Lahat ng ulam namin. Siya rin ang nagluluto. Ilang years na po pala? Bali, nag-start kami ng 2017. Medyo matagal pa na. Nag-close kami ng pandemic. 2 years. Ayon sa kanila, mahigit 8 taon na silang nagpapatakbo ng kanilang negosyo at ang pinakalayunin lamang nila ay Kasi yung mga katabi namin, mas matagal sa amin. Mas matagal nang nagpaparinderya. Ang pinaka-goal lang namin, yung babalikan kami ng customer. Kaya sinasabi ko sa asawa ko, kung kaya mo sarapan yung ulam, masarapan mo ka. Kasi yun ang hinahanap ng customer. Hindi yung nabusog ka lang, di ba? Pero kumbaga sulit ba, kahit ba, yung presyo kasi namin dati mas mababa pa eh. Kaya lang nagtaas siya kasi tumaas mga presyo ng mga karne after nung pandemic. Kaya siyempre kami, nagtataas din kami ng presyo. Pero ang ano ko kasi, sabi ko, sa dami ng karinderya, di ba, sa rin magkakatabi. So ang ano ko na lang, sa presyo pwedeng magkaparehas kami. Kumbaga sa lasa na lang. Kumbaga ay mga competitors. Kumbaga kailangan kung di man kung masarap sa kanila, kumbaga masasarapan pa lang. Kumbaga yun ang babalikan ng customer. Sunod naman ay dumako tayo sa isa pang sikat na karinderya na malapit lang rin sa UST. Dinadayo pa mismo ng iba pang mga estudyante para sa sikat nilang Bananarama. Sa kahabaan ng Panyagamba, sa kaduluhan nito, matatagpuan ang Mount Rose, the home of the Bananarama. Bukod sa Bananarama, kung saan sila nakilala, mayroon din silang mga sari-saring putahe na patok sa mga estudyante dahil mura na, masarap pa. So, tara na, go!
Bukod sa sikat nila na Bananarama, meron din silang masasarap na putahe tulad na lang ng sisig at iba. Kain tayo. Medyo ko na kami pa. Like, ito ko. Sure ko siya maayos sa like, gumawa. Parang kala ko lang, nagmamelt sa house. Kasi parang, ang tagal niyang pinarinig yan. Last, gano'n. Which is yung pinakakilala sa lahat. Sa mga yes, sa mga it's what, like, this is the reason. Talaga sila like. Cheers. Wait, oh my God. Hindi siya masyadong matamis. Tama lang siya. Kasi parang isang trip mo lang, okay na. Pero ito kasi parang I can eat like 5. Nakapanayam rin namin ang may-ari at anak na orihinal na nagpatayo ng Mang Toots. Start si yan Ate ng Josephine. business namin. So, dati before dun, Tapsilugan kami. Hanggang sa naging Mang Toots siya. Ayun. So, yung father ko kasi is a seaman. So, nung nag-decide na siya na magstay na lang dito sa atin, nag-try siya magtayo ng isang maliit na karinderya. Yun. Ayon kay Ate Josa, marami rin silang naging problema, tulad na lang ng pagkalugi at ang biglaang paglipat nila ng lugar. Yung location kami, so yung iba, hindi pa alam na lumipat kami dito. Kasi halos lahat for 30 years na doon kami sa Pinovel, so alam ang mga tao na doon kami. So yun din yung struggle namin na nabawasan yung customers namin kasi nga nalayuan, medyo malaya na siya compared before. Tapos, ayun, madami pa rin hindi alam na dito na kami nakapres. Paano niyo pinapare? Actually, both na yan eh. Pero dami sa doon sa una. Kasi, well, like, sobrang dito na. Oo, kasi Ang hirap ko yan. Oo. Like, Dedication na ginawa nila. talagang may care din sila sa customers nila, not just making profit. So, akin yung first din. Kasi, ang funny nila, nakikipagbiruan pa sila sa amin. Sobrang funny. Tapos yung parang, hindi ko in-expect na yung owner talaga yung makakausap namin. Actually, nung una, hindi expect na owner talaga pala yung mag-interview ko. Tapos, ang pinaka nagustuhan ko is sabi nga ni Ian na tawag na, sobrang lambat ng pork nila. Parang, sobrang dedicated nila sa work nila. Lahat not just the first. Like, overall, nakita ko yung dedication nila, yung hard work nila, yung passion nila. Kaya nila na ipalago yung business nila dito mabay. at saka yung, hindi sila, alam mo yun, nag-give up agad despite yung mga challenges. Yeah. Marami na pala silang challenges. Yeah. Pandemic, inflation, ang dami nalugi, pero somehow they still manage to bounce back. Okay? Tsaka iba ang lutong bahay, guys. Oo. That's the one thing na gusto ko sa Carinderia kasi mura na, lutong bahay pa. Parang perfect siya talaga sa mga, lalo na sa mga taong nagdo-dorm na naku-homesick. Totoo. Yeah. Asa tatlo kami naka-dorm, parang iba kasi talaga kapag hulutong bahay. Mas gugustuhin mo siya kaysa sa mag-fast food. I think that's it. Muna-recommend talaga namin to. Bye-bye! Bye, guys!